Kumusta mga kapatid? Sumainyo nawa ang kapayapaan ni Jesus, maligayang pagdating sa aming channel ng panalangin at pananampalataya. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na i-like at i-subscribe mo ang channel para mas maabot ng salita ng Diyos ang mga puso. At sabihin sa akin sa mga komento, kung sa palagay mo ay tinatawag ka ng Diyos sa isang misyon ngayon, sumulat ng may pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, ihanda ang inyong mga puso. Dahil ito na ang pagkakataon para makipag-usap sa Panginoon, magpasalamat, magtiwala at humingi ng tulong sa Kanya. Sa nagsisising puso at mga kaluluwang bumaling sa Panginoon, sinisimulan namin ang gabi-gabing panalangin ng proteksyon para sa iyong mga anak, na humihingi sa kapangyarihan ng banal na Trinidad at pamamagitan ng Birheng Maria, na gumagabay sa amin sa landas na ito ng pagsusumamo at pagtitiwala. Unang pagbasa mga taga-Roma, Persyon, Kabanata mga bersikulo 3 sa 9, 16, 22, 27. Isang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, batiin ninyo sina Prisca at Aquila, na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na isinapanganib ang kanilang buhay upang iligtas ang aking buhay. Hindi lamang ako, kundi pati na rin ang lahat ng mga simbahan sa buong mundo ng mga hentil ay nagpapasalamat sa kanila. Batiin din ninyo ang simbahang nagtitipon sa kanilang bahay. Batiin ninyo ang aking minamahal na si Epeneto, na kabilang sa mga unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Batiin ninyo si Maria na nagpagal ng husto para sa inyo. Batiin ninyo sina Andronico at Junia, na aking mga kamag-anak at mga kasama sa bilangguan, mga natatanging apostol na nauna ng nabuhay kay Kristo. Batiin ninyo si Ampliato, na aking lubos na pinahahalagahan sa Panginoon. Batiin ninyo si Urbano, na ating kamanggagawa kay Kristo, at ang aking minamahal na si Estakis. Batiin ninyo ang isa't isa ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Ako, si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito sa Panginoon, ay bumabati sa inyo. Binabati kayo ni Gayo, na aking panauhin at ng buong simbahan. Binabati kayo ni Erasto, ang ingat yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Quartus. Purihin siya na makapagpapalakas sa inyo sa pamamagitan ng inyong katapatan sa aking ebanghelyo at sa pangangaral tungkol kay Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa loob ng maraming panahon, ngunit ngayon ay ipinaalam na sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa utos ng walang hanggang Diyos, upang magdulot ng pagsunod sa pananampalataya. Sa Kanya ang tanging marunong na Diyos, sa pamamagitan ni Hesukristo, ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Purihin ko ang iyong pangalan magpakailanman, Panginoon. Purihin ko ang iyong pangalan magpakailanman, Panginoon. Araw-araw ay pupurihin kita, pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Dakila ang Panginoon at karapat dapat purihin. Ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. Ang isang salinlahi ay nagpupuri sa iyong mga gawa, sa isa pa, isinasalaysay nila ang iyong mga makapangyarihang gawa. Nagsasalita sila tungkol sa maluwalhating karilagan ng iyong mga gawa, at ipinapahayag kung ano ang iyong kamangha-manghang mga gawa. Purihin ka ng iyong mga gawa, Panginoon, at purihin ka ng iyong mga banal. Ipahayag nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at magsalita tungkol sa iyong kapangyarihan. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 10, bersikulo 9 hanggang 15. Alleluia, alleluia, alleluia! Si Hesukristo ating Panginoon, bagamat mayaman siya, ngunit alang-alang sa atin ay nagpakahirap siya upang tayo'y maging mayaman sa pamamagitan ng kanyang kahirapan. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon.
Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito upang makipagkaibigan sa inyong sarili, upang kapag ito'y wala na, kayo'y tanggapin sa mga walang hanggang tahanan. Benswerte sa berilis na pwede sa'yo babwintate sa malalaking buhay. At ang hindi tapat sa maliliit na bagay ay magiging hindi tapat sa malalaking bagay. Kaya nga kung hindi kayo naging tapat sa pamamahala ng kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo naging tapat sa ari-arian ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng sarili ninyong sarili? Walang sino man ang maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Alin man sa kapupuotan ninyo ang isa at mamahalin ang isa, o kaya'y magiging tapat kayo sa isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Narinig ito ng mga Pariseo na mahilig sa pera at kinutya nila si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang mga nagpapawalang sala sa paningin ng iba, ngunit alam ng Diyos ang mga puso ninyo. Ang pinahahalagahan ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesukristo, mga minamahal na kapatid. Ngayon ay inaanyayahan tayo ng salita ng Diyos na pagnilayan ang isang bagay na napakasimple, ngunit lubos na nakapagpapabago, katapatan sa maliliit na bagay. Sa unang pagbasa, sumulat si San Pablo sa mga taga-Roma at gumawa ng isang bagay na, sa unang tingin, ay tila isang listahan lamang ng mga pangalan. Ngunit sa katotohanan, ang bawat pangalang binanggit niya sina Prisca, Aquila, Maria, Andronico. Junia ay isang binhi ng pag-ibig na itinanim sa kasaysayan ng simbahan. Sila ay mga ordinaryong tao, ngunit sila ay nagiging mga instrumento ng kaharian sa pamamagitan ng kanilang dedikasyon at katapatan. Pinahahalagahan, kinikilala at pinahahalagahan ni Pablo ang bawat gawa ng paglilingkod. At sa pamamagitan nito, itinuturo niya sa atin na walang anumang bagay na nakakalimutan ng Diyos. Ang bawat gawa ng pag-ibig, bawat paglilingkod, bawat tahimik na sakripisyo na ginawa para sa pag-ibig ni Kristo, lahat ay nakikita, naaalala at ginagantimpalaan ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ngayon, direktang kinakausap ni Jesus ang ating mga puso. Ang sino mang tapat sa maliit ay magiging tapat din sa malaki. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera. Ipinakita sa atin ng Panginoon na ang tunay na kayamanan ay wala sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung sino tayo sa harap niya. Madalas, humihingi tayo ng malalaking pagpapala, ngunit unang pinagmamasdan ng Diyos kung paano tayo kumikilos gamit ang kung ano ang nasa ating mga kamay na. Sinusubukan niya tayo sa maliliit na bagay upang ipagkatiwala sa atin ang mga dakilang bagay. Sinusubukan niya tayo sa pagiging simple upang makita kung tayo ay karapat-dapat sa mas malalaking espiritual na responsibilidad. Pera, kapangyarihan, pagkilala, wala sa mga ito ang dapat mangibabaw sa ating mga puso. Dahil ang pusong naglilingkod sa dalawang Panginoon ay nauuwi sa pagkakahati at nawawalan ng kapayapaan. Ngunit ang pusong tapat sa Diyos, kahit na kaunti ang taglay nito, ay nabubuhay ng lubos. Dahil alam nito na ang pinakamalaking kayamanan nito ay si Kristo mismo. Ngayon, buong pagmamahal na tinatanong kayo ng Diyos, naging tapat ka ba sa maliliit na bagay? Ginamit mo na ba ang ibinigay ko sa iyo, ang iyong oras, ang iyong mga kaloob, ang iyong mga salita upang gumawa ng mabuti? Ang katapatan sa maliliit na bagay ang landas tungo sa kabanalan, sa katahimikan ng pang-araw-araw na buhay. Sa maliliit na pagpili ng bawat araw, nagsisimulang lumago ang kaharian ng Diyos sa loob natin. Kung ikaw ay tapat sa maliliit na bagay, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa katapatan, sa pagkabukas palad, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ang mas malalaking bagay dahil nakikita niya ang puso. At ang isang tapat na puso ang pinakadakilang kayamanan
na matatagpuan ng Panginoon, mga minamahal na kapatid. Kung ang pagninilay na ito ay nakaantig sa inyong puso, inaanyayahan ko kayo ngayon na gumawa ng isang maliit na kilos ng pananampalataya. I-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong mahal ninyo. Ang simpleng gawaing ito ay isang paraan upang mag-ebanghelyo, upang ipalaganap ang salita at pahintulutan ang mas maraming tao na makatagpo ng buhay na presensya ng Diyos. At bago tayo magtapos, manalangin kasama ko sa katahimikan ng inyong puso. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoong Diyos, aming Ama ng kabutihan at awa, sa banal na oras na ito ay itinatas namin ang aming mga puso sa iyo, sabik na matutunan ang tunay na katapatan. Ikaw na sumisiyasat sa mga puso at nakakaalam ng pinakanatatagong mga hangarin ng kaluluwa, halina't dalawin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa lahat ng aming pagkatao at ginagawa ay mapalugdan ka namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang simple at dalisay na puso na marunong maging tapat kahit sa maliliit na bagay, kung saan walang nakakakita, ngunit kung saan ang iyong mapagmahal na titig ay laging nananatili. Turuan mo kaming huwag maghangad ng papuri, kundi ng iyong kalooban. Panginoong Jesus, sinabi mo sa Ebanghelyo na ang sinumang tapat sa maliit ay magiging tapat din sa marami. Kaya naman, ngayon ay mapagpakumbaba at may kumpiyansa kaming nagsusumamo sa iyo na gawin mo kaming tapat sa maliliit na krus ng bawat araw. Kapag dinadalaw tayo ng panghihina ng loob, naway huwag tayong sumuko. Kapag ang trabaho ay tila walang kahulugan, naway ialay namin ito dahil sa pagmamahal sa iyo. Kapag inaanyayahan tayo ng mundo sa katamaran at kawalang bahala, naway maging matatag tayo sa pagtitiyaga. Turuan mo kami, o banal na guro, na pahalagahan ang simple, sapagkat sa simple ay umuunlad ang kabanalan. Panginoon na siyang nakakakita sa lihim ng puso, iligtas mo kami mula sa tukso na hanapin ang kadakilaan ng tao. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang maunawaan na ang iyong kaharian ay naipapakita sa maliliit na kilos, sa mapagpakumbabang paglilingkod at sa tahimik na pagmamahal. Kung paanong si Maria, ang alipin ng Panginoon, ay nanatiling tapat sa lahat ng bagay. Kahit na walang pagkilala, turuan mo rin kaming sumunod at maglingkod ng walang inaasahan na gantimpala. Nais namin, O Diyos, na maging tapat na katiwala ng iyong biyaya. Kinikilala na ang lahat ng mayroon. Kami ay nagmumula sa iyo at ang lahat ay dapat bumalik sa iyong kapurihan. Diyos na walang hanggan, sa maliliit at pang-araw-araw na mga gawa ng katapatan ay nakatago ang mga dakilang himala ng iyong pag-aaruga. Gaano kadalas sinusubukan ng kaaway na guluhin kami ng mga dakilang bagay, habang nabibigo kaming masigasig na gampanan ang maliliit na gawaing ipinagkatiwala mo sa amin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga tingin upang aming madama ang iyong presensya sa maliliit na bagay, sa mabait na salita, sa kapatawarang ipinagkaloob, sa panahong ibinigay, sa katahimikang tiniis, sa pagtitiis na isinabuhay. Naway ang bawat kilos ng pag-ibig, kahit na nakatago, ay maging isang buhay na handog sa harap mo. Panginoong Jesus, nais naming matutunan mula sa iyo ang tapat na pagsunod sa pang-araw-araw na buhay. Ikaw, na masunurin hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Turuan mo kaming pasanin ang aming pang-araw-araw na mga krus ng may kaamuan at tiwala. Bigyan mo kami ng espiritu ng kahandaan
upang hindi kami magpaliban sa paggawa ng mabuti. Nihamakin ang maliliit na pagkakataon na magmahal. Ipaunawa mo sa amin na sa iyong paningin, walang maliit na gawain kapag ito ay ginawa dahil sa pagmamahal. Naway ang bawat simpleng gawain ng aming araw ay maging isang tahimik na panalangin, na kaisa ng iyong tumutubos na sakripisyo. Banal na Ama, madalas kaming hindi tapat sa maliliit na bagay, sa mga salitang walang pag-iisip, mga pangakong nakalimutan, mga gawaing napabayaan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa bawat pagkakataong naging pabaya kami sa kaloob ng iyong biyaya. Bigyan mo kami ngayon ng isang bagong espiritu, isang bagong puso, isang mapagbantay na kaluluwa na nagnanais na palugdan ka sa lahat ng bagay. Naway ang katapatan ang maging halimuyak ng aming espiritual na buhay, at naway sa pagtatapos ng araw, kami ay magpahinga ng may malinis na konsensya. Batid na kahit hindi kami perpekto, ay hinangad naming maging tapat sa iyong pag-ibig. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo kami sa aming kawalang tatag at kahinaan. Pagalingin mo kami mula sa pagmamadali na magnais ng lahat ng malaki at agarang bagay. Pagalingin mo kami mula sa pagkabalisa na makita at makilala. Turuan mo kami ng kahalagahan ng pagtitiyaga, katatagan at tahimik na pagsisikap. Naway malaman namin kung paano manatiling matatag sa panalangin kahit na wala kaming nararamdaman. Matatag sa pag-ibig kahit na hindi kami nauunawaan. Matatag sa pananampalataya kahit na ang lahat ay tila madilim. Sapagkat sa lihim mo sinusubok ang iyong mga anak at inihahanda sila para sa mas dakilang mga biyaya. O banal na espiritu, banal na apoy ng pag-ibig ng Ama at ng Anak, pagalabin ng aming mga puso ng sigasig ng katapatan. Manahan ka sa amin at turuan mo kaming maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Bigyan mo kami ng karunungan upang maayos na pamahalaan ng oras, mga salita at mga biyayang aming natatanggap. Naway magamit namin ang mga kayamanan ng mundong ito ng responsable at walang pagkahumaling. Alam na balang araw ay magbibigay kami ng sulit sa harap mo. Iligtas kami mula sa kasakiman at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng pera na sumisira sa mga puso at nagpaparumi sa mga kaluluwa. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang maglingkod sa iyo at sa iyo lamang. Alisin mo sa amin ang diwa ng pagkakawatak-watak, ang pusong doble na nagtatangkang maglingkod sa dalawang Panginoon. Turuan mo kaming magtiwala ng higit sa iyong probisyon kaysa sa aming sariling kakayahan. Kapag dumarating ang mga kahirapan sa pananalapi, huwag nawa kaming mawala ng pag-asa. Naway malaman namin kung paano pamahalaan ang maliit na mayroon kami ng may pasasalamat, na naniniwala na sa iyong panahon ang maliit ay darami, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabago nang wala sa kasaganaan, at ang tapat na maliit ay sa dakilang natupad na mga pangako. Binamahal na Ama, nais naming pasalamatan ka sa bawat taong inilagay mo sa aming buhay, pamilya, mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya na nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng kanilang tahimik na halimbawa ng katapatan sa pang-araw-araw na buhay. Naway matuto kami tulad ni San Pablo na kilalanin at purihin ang mga naglilingkod sa iyong kaharian ng tahimik. Naway maging instrumento rin kami ng ginhawa at pasasalamat sa buhay ng iba na nagdadala ng liwanag at pampatibay loob kung saan may pagkapagod. Ang ibinahaging katapatan ang pinakamagandang patutuo ng iyong presensya sa amin. Panginoon, sa sandaling ito ay inaalala namin ang mga pamilyang dumaranas ng mga pagsubok. Gaano kadalas ang pagtataksil sa maliliit na bagay, sa pakikinig, sa paggalang, sa pagdarasal ng sama-sama ay nagbubukas ng mga sugat sa tahanan. Bisitahin, O Diyos, ang mga sugatang tahanan at ibalik sa pamamagitan ng iyong pagmamahal ang lahat ng nasira.
Turuan ng bawat ama at bawat ina na maging tapat sa pangangalaga, sa mga salita, sa mga gawa. Naway ang bawat tahanan ay muling maging isang altar ng katapatan, kung saan ang iyong pangalan ay pinupuri at ang iyong presensya ay nadarama sa bawat kilos ng pagmamahal. Panginoon, alam mo ang mga pusong pagod at pinanghihinaan ng loob, ang mga gumawa ng mabuti at hindi nakilala. Ngayon, nais naming ipanalangin sila. Naway madama nila ang iyong kaaliwan at maunawaan na walang gawa ng pagmamahalang hindi mo napapansin. Ikaw na nakakakita sa lihim ay bukas palad na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananatiling matatag. Panumbalikin mo, Panginoon, ang lakas ng mga naglilingkod sa iyo sa maliliit na bagay at ipakita sa kanila na ang bawat gawa ng katapatan ay isang mahalagang bato sa iyong walang hanggang kaharian. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong mapagpasalamat na may kakayahang kilalanin ng kabutihan sa maliliit na biyaya. Naway malaman namin kung paano maging mapagpasalamat sa bawat hininga, sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat pagkakataong maglingkod. Naway ang pasasalamat ang maging matabang lupa kung saan uunlad ang katapatan. Iligtas mo kami mula sa ugali ng pagrereklamo at turuan mo kaming pumuri kahit sa mga pagsubok, sapagkat ang patuloy na pagpuri ay tanda ng mga nagtitiwala sa iyo, at ang katapatan ay hinog na bunga ng mga natutong mahalin ka ng higit sa lahat. Amang walang hanggan, nais naming ialay sa iyo ngayon ang lahat ng aming maliliit na gawain, aming mga tungkulin, mga pagpapagal at mga alalahanin. Tanggapin ang mga ito, Panginoon, bilang isang dalisay at kaaya-ayang handog sa iyo. Baguhin ang bawat simpleng kilos, pagluluto, paglilinis, pagtatrabaho, pag-aaral, paglilingkod bilang isang gawa ng pag-ibig na umaakyat sa iyong trono tulad ng matamis na insenso. Naway ang aming mga kamay na ginagabayan ng iyong biyaya ay gumawa ng mabuti ng may sigasig at katatagan, at naway sa pagtatapos ng bawat araw, marinig namin ang iyong tinig sa loob namin na nagsasabing, ikaw ay naging tapat sa kaunti, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Panginoong Jesus, tapusin ang panalangin ito sa pamamagitan ng iyong pagpapala ng katapatan. Naway manatili sa amin ang iyong Espiritu at palakasin kami sa mahihirap na panahon. Kapag tinutokso kami ng mundo ng mga walang kabuluhang pangako, ipaalala mo sa amin na ikaw lamang ang tunay na kayamanan. Gawin kaming tapat, matiyaga at mapagpakumbaba. Naway ang bawat hakbang ng aming buhay, kahit ang pinakasimple, ay madala patungo sa kawalang hanggan. Naway sa katapusan ng lahat ng bagay, ay mag-alok kami sa iyo ng isang buhay na puno ng patuloy na pagmamahal at makarinig mula sa iyo'y magaling, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Panginoon, ikaw na manggagamot ng mga kaluluwa at katawan, tingnan mo nang may awa ang iyong mga anak na nakatayo sa iyong harapan ngayon. Ipinapaalala sa amin ng iyong salita na ang katapatan ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang pagtitiwala sa gitna ng mga pagsubok. Turuan mo kami, O Diyos, na gawing mga binhi ng pananampalataya ang mga luha. Naway ang mga sugat na dala namin sa aming mga katawan at puso ay maging mga lugar ng pakikipagtagpo sa iyo, naway ang sakit na dinalisay ng pag-ibig ay maging instrumento ng pagpapabanal at espiritual na kapanahunan. Alam mo, Panginoon, kung gaano kahirap manatiling tapat kapag dinadalaw kami ng pagdurusa, kapag ang katawan ay nanghihina at ang kaluluwa ay nakakaramdam ng pag-iisa. Sumama ka kasama ang iyong espiritu ng mga aliw at alalayan kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na huwag tumakas mula sa mga krus na umaakay sa amin patungo sa iyong kalooban. Naway malaman namin kung paano ialay sa iyo ang bawat sakit, bawat pag-aalala,
bilang isang gawa ng pagmamahal at tiwala. Naway ang pagdurusa na naranasan kasama mo ay maging pinagmumulan ng bagong buhay at hindi ng kawalan ng pag-asa. Panginoon, kung loloobin mo, mapagaling mo kami. Pagalingin mo kami mula sa mga pisikal na karamdaman na pumipigil sa amin na maglingkod sa iyo ng may kagalakan. Ngunit higit sa lahat, pagalingin mo kami mula sa mga sakit ng kaluluwa, pagmamataas, inggit, pagkainip, pagkamakasarili, kawalan ng pananampalataya. Naway tumagos ang iyong maawaing titig sa aming pinakamalalim na mga sugat at ibuhos ang balsamo ng iyong biyaya doon. Pagkalooban mo kami ng kababaang loob na tanggapin ang iyong oras at ang iyong pamamaraan, batid na ang bawat pagkaantala ay isa ring kilos ng pagmamahal na naghahanda sa amin para sa mas ganap na paggaling. Mang banal, palayain mo kami mula sa lahat ng bagay na umaalipin sa amin at naghihiwalay sa amin mula sa iyo. Gano'ng kadalas natin inilalagay ang ating tiwala sa mga material na ari-arian, sa mga tao o sa mga seguridad ng mundong ito. Panginoon, punitin mo sa aming mga puso ang lahat ng magulong pagkakabit. Naway malaman namin kung paano mamuhay ng simple na nagtitiwala lamang sa iyo. Turuan mo kami na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pagsunod sa iyong kalooban at ang pagiging tapat. Kahit na tila nawala ang lahat, ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal na maiaalok namin sa iyo. Panginoon, palayain mo rin kami mula sa mga alaalang nagbibilanggo sa amin. Marami sa amin ang may dalang pagkakasala, pagsisisi, at mga sugat mula sa nakaraan na pumipigil sa amin na sumulong. Ikaw na Diyos ng awa, hawakan mo ang aming kasaysayan ngayon at baguhin ang dating sakit tungo sa patotoo. Naway ang bawat pagkahulog ay maging isang hakbang tungo sa pagpapabanal. Turuan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin at humingi ng tawad sa mga nasaktan namin, sapagkat tanging ang isang pusong nakipagkasundo lamang ang mananatiling tapat sa iyo. Ama ng kabutihan, bigyan mo kami ng lakas upang maging tapat kahit na tila walang kabuluhan ng pagdurusa. Kapag ang mga panalangin ay tila hindi dinirinig, kapag ang langit ay tahimik, tulungan mo kaming alalahanin na ang iyong biyaya ay laging kumikilos kahit nasa katahimikan. Bigyan mo kami ng pasensya ng mga banal at ng pagtitiyaga ng mga martir na nagtitiwala sa iyong pangako ay nanatiling matatag hanggang wakas. Naway hindi kami patigasin ng pagdurusa, kundi gawin kaming mas mahabagin at puno ng pagmamahal. Panginoong Jesus, ikaw ay pinagtaksilan, tinanggihan, iniwan, ngunit nanatili ka pa ring tapat sa Ama. Turuan mo kami ng pag-ibig na ito na hindi sumusuko, na hindi nagrereklamo, na patuloy na naglilingkod kahit na nasugatan. Naway kapag tinitingnan namin ang iyong krus, ay makahanap kami ng lakas upang dalhin ang aming sarili. Naway ipaalala sa amin ng bawat patak ng iyong ibinuhos na dugo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa sakit at ang katapatan kapag pinagsama sa sakripisyo ay nagiging isang kaaya-ayang handog sa Diyos. Banal na Espiritu, taga-aliw ng mga nagdadalamhati, pumarito at manahan sa aming mga puso. Kapag dinalaw kami ng takot, ibulong sa aming mga kaluluwa ang katotohanan ng Ebanghelyo na walang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig ni Kristo. Bigyan kami ng katahimikan sa mga bagyo, tiwala sa mga pagkaantala at pasasalamat sa mga tagumpay. Naway makita namin ang iyong kamay sa bawat detalye at naway ang maliliit na katapatan ngayon ay maghanda ng daan para sa mga dakilang pagpapala ng bukas. Panginoon, dalawin mo ngayon ang mga pamilyang nagdurusa. May mga tahanan na nahahati, mga pusong sugatan, mga anak na malayo sa isa't isa, mga mahihinang pagsasama. Alam mo ang bawat sakit, bawat luha, bawat katahimikan. Ibalik mo, Panginoon, ang pagkakaisa, ibalik ang dialogo, muling pag-alabin ang pagmamahalan.
Turuan ang bawat miyembro ng pamilya na maging tapat sa kanilang bokasyon na magmahal, kahit na hindi gumanti ang isa pa. Naway muling maitayo ang mga tahanan sa bato ng iyong salita, kung saan ang katapatan ay nagiging pundasyon ng kapayapaan. Walang hanggang Diyos, marami sa iyong mga anak ang nagdurusa sa mga kahirapan sa pananalapi. Sa gitna ng pag-aalala sa kabuhayan, sa bigat ng mga utang, at sa kawalan ng katiyakan ng kinabukasan, sumama ka sa iyong banal na probidensya at magdala ng ginhawa. Ngunit habang naghihintay kami, turuan mo kaming maging tapat na katiwala ng kakaunting mayroon kami. Naway matuto kaming magbahagi, magpasalamat at magtiwala. Iligtas mo kami mula sa kasakiman at takot, at ipaunawa mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong payapa na pinapanatili ng iyong kamay. Panginoon, palakasin mo rin ang mga nabubuhay ng tapat sa paglilingkod. Ilang manggagawa, misyonero at lingkod ng iyong kaharian ang gumugugol ng kanilang lakas, araw-araw ng walang pagkilala, naway madama na nila ngayon ng iyong ginhawa. Nakikita mo ang bawat nakatagong pagsisikap, bawat luhang tumutulo, bawat sakripisyong iniaalay. Gantimpalaan mo, Panginoon, ang katapatan ng mga taong tahimik na nagtatrabaho para sa iyo at bigyan sila ng katiyakan na walang anumang kilos ng pagmamahal ang mawawala sa iyong paningin. Mahal na Ama, kapag sinusubukan ng tukso na ilayo kami sa kabutihan, ipaalala mo sa amin na ang kasamaan ay hindi kailanman magbubunga. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang piliin ang mga bagay na nakalulugod sa iyo at lakas ng loob na tanggihan ang mga bagay na naglalayo sa amin mula sa iyong biyaya. Naway ang katapatan ng maging kalasag na nagpoprotekta sa aming mga puso at ang lamparan na gumagabay sa aming mga hakbang. Iligtas mo kami mula sa panilinlang ng mga panlabas na anyo at gawing matatag kami sa katotohanan ng Ebanghelyo kahit na ito ay nagkakahalaga ng sakripisyo. Panginoong Jesus, ikaw ang huwaran ng ganap na katapatan. Naway ang iyong presensya sa Eucharistia ay maging paaralan ng matiyagang pag-ibig para sa amin. Sa bawat paglapit namin sa iyong altar, panibaguhin mo sa amin ang pagnanais na maging tapat. Naway ang banal na tinapay na aming tinatanggap ay magbago sa amin mula sa loob. At naway kami na pinalalakas mo ay manatiling matatag sa maliliit na bagay ng bawat araw, hanggang sa aming mapagnilay-nilay ka ng harapan sa walang hanggan. Panginoon, alam mo kung gaano kadali ang magsimula at kung gaano kahirap ang magtiyaga. Kaya naman, hinihiling namin sa iyo, pagkalooban mo kami ng katatagan, naway ang sigasig ng simula ay hindi maglaho sa paglipas ng panahon. Naway ang bawat bukang liwayway ay maging isang pagkakataon upang magsimulang muli ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Naway malaman namin kung paano bumangon kapag kami ay nadapa, kung paano matuto kapag kami ay nagkakamali, at kung paano manalangin kapag kami ay pinanghihinaan ng loob. Ang katapatan, Panginoon, ay bunga ng biyaya at sa makatuwid ay hinihiling namin sa iyo na huwag mong alisin sa amin ang iyong espiritu ng lakas at pagtitiyaga. Amang banal, tanggapin mo ang panalangin ito at baguhin ito tungo sa konkretong buhay. Naway hindi lamang kami maging tagapakinig ng salita, kundi maging mga tapat na tagatupad. Naway maging refleksyon ng iyong kalooban ang aming mga buhay, at naway ang bawat kilos, gaano man ito kaliit, ay luwalhatiin ang iyong pangalan. Tulungan mo kaming maunawaan na ang pagiging tapat sa maliliit na bagay ay paghahanda ng aming mga puso para sa langit. At pagdating ng aming araw, naway hindi namin ihandog sa iyo ang mga dakilang gawa, kundi ang isang kaluluwang umiibig sa iyo sa bawat detalye ng aming buhay. Panginoon, sa sandaling ito ng pagninilay-nilay,
Inihaharap ko ang aking sarili sa iyo ng may bukas at mapagpakumbabang puso. Nais kong matutunan ang tunay na kahalagahan ng katapatan sa maliliit na bagay, yung mga bagay na kadalasang hindi napapansin ng mundo, ngunit mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo ako, O Diyos, na maunawaan na sa kasimplihan ng pang-araw-araw na tungkulin, sa katahimikan ng paglilingkod, at sa patuloy na panalangin ay lumalago ang kaluluwa sa kabanalan at nagiging karapat-dapat sa iyong pinakadakilang mga kaloob. Ama ng awa, ikaw na sumisiyasat sa mga puso at nakakaalam ng mga pinakalihim na intensyon, linisin mo ang aking pagnanais na maglingkod sa iyo kapag may pagkilala lamang ng tao. Iligtas mo ako mula sa kapalaluan na naghahangad ng palakpakan at tulungan. Mo akong makahanap ng kagalakan sa paggawa lamang ng iyong kalooban. Naway malaman ko kung paano manatiling tapat kahit na walang nakakakita sa akin, sapagkat sa nakatagong lugar nabubunyag ang katotohanan ng pag-ibig. Panginoong Jesus, ikaw na naghugas ng mga paa ng iyong mga alagad, turuan mo akong maglingkod ng may parehong kababaang loob. Naway hindi ko hamakin ng maliliit na gawain, ni mapagod sa paulit-ulit na mga gawain sa pang-araw-araw na buhay, ngunit naway makita ko sa bawat simpleng kilos ang isang pagkakataon upang higit kang mahalin. Kung paanong kang butil ng trigo ay kailangang mamatay upang mamunga, matutunan ko rin sanang mamatay sa aking kapalaluan upang ang birtud ng katapatan ay umunlad sa akin. Banal na Espiritu, hininga ng katotohanan at lakas ng mga tapat, halika at ayusin ang aking mga pagmamahal at mga pagpili. Bigyan mo ako ng isang pusong matiyaga, isa na hindi sumusuko sa harap ng mga pagkabigo, at marunong maghintay ng matiyaga sa panahon ng mga pangako. Huwag ko sanang hanapin ang agarang mga resulta, kundi ang kagalakan ng paglakad kasama mo na nagtitiwala na ikaw ay kumikilos kahit na hindi ko nakikita. Panginoon, maraming beses na ang mga pagsubok ay tila maliliit, ngunit sa mga ito nasusubok ang aking pananampalataya. Kapag nahaharap ako sa pagkapagod, kawalan ng utang na loob, panghihina ng loob, o kawalan ng pagkilala, tulungan mo akong alalahanin na ikaw mismo ay tapat kahit hanggang sa krus. Turuan mo akong manatiling matatag kahit na ang gantimpala ay tila malayo, dahil alam ko na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin at ang iyong pag-ibig ang aking pinakadakilang kayamanan. Minamahal kong Ama, pagkalooban mo ako ng karunungan upang maunawaan na ang aking ginagawa ng may pagmamahal ay hindi kailanman maliit. Naway matuto akong masigasig na pangalagaan ang mga ipinagkatiwala mo sa akin. Pamilya, trabaho, oras, pananampalataya, ang mga kaloob na ipinagkaloob mo sa akin. Naway ang bawat gawa ng kabaitan, bawat salita ng paghihikayat, bawat nakatagong sakripisyo ay maging isang tahimik na papuri sa iyong pangalan. Panginoon, panibaguhin mo sa akin ang kaloob ng katatagan. Naway hindi ako panghinaan ng loob ng maliliit na pagkatisod, ngunit matutong laging bumangon muli, may tiwala sa iyong awa. Naway malaman ko kung paano baguhin ang bawat kahirapan tungo sa isang pagkakataon para sa espiritual na paglago. At naway hanapin kita ng mas matindi sa bawat pagkatisod. Tapat na Ama na nagmalasakit kay Jose sa katahimikan ng Nazareth at kay Maria sa kanyang pagpapakumbaba. At pagkalooban mo ako ng biyaya na mamuhay sa karaniwan ng may pambihirang puso. Naway makita ko ang iyong presensya sa mga simpleng kilos ng araw, sa pangangalaga sa iba, sa pagtitiis sa mga pagsubok, at sa pag-asa na muling sinisilang sa bawat pagsikat ng araw. Panginoong Jesus, ikaw na nagsabi, ang tapat sa maliit ay magiging tapat sa marami. Iukit mo ang mga salitang ito sa aking kaluluwa. Huwag nawa akong malinlang sa paghahangad ng mga dakilang gawa,
kundi ilaan ko nawa ang aking sarili sa maliliit na gawain, sapagkat sa mga ito ay nahayag ang kadalisayan ng pag-ibig. Matuto nawa akong ialay ang aking pinakamahusay, kahit na tila maliit ito, dahil alam kong sa iyong mga kamay, ang maliit ay nagiging kasaganaan, espiritu ng kabanalan. Ipaunawa mo sa akin na ang katapatan ang landas tungo sa tunay na kalayaan. Iligtas mo ako mula sa mga pabago-bagong bagay na naglalayo sa akin sa iyo at bigyan mo ako ng lakas ng loob na manatiling matatag kahit na kinukutya ng mundo ang pananampalataya. Naway ang aking buhay ay maging isang tahimik na patutuo ng pagtitiyaga, pagmamahal sa iyo. Panginoon, madalas akong nawawala sa mga pangabala at alalahanin ng kasalukuyang sandali. Turuan mo akong hanapin muna ang iyong kaharian na nagtitiwala na ang lahat ng iba pa ay idaragdag sa akin. Matutunawa akong magpahinga sa iyong probisyon at kilalanin na wala akong kulang kapag nananatili ako sa iyong kalooban. Mangwalang hanggan, bigyan mo ako ng pusong mapagpasalamat. Huwag nawa akong magreklamo tungkol sa mga simpleng gawain, kundi yakapin ang mga ito bilang mga pagpapahayag ng iyong pangangalaga. Matutunawa akong purihin. Kakapwa sa mga sandali ng kagalakan at sa mga oras ng pagsubok, dahil alam kong ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Panginoong Hesus, sa bawat pagsikat ng araw, gisingin mo sa akin ang pagnanais na magsimulang muli. Huwag nawa akong magsawa sa paghahanap ng kabanalan sa maliliit na kilos, sapagkat sa mga ito nahuhubog ang kaluluwa ng tapat na disipulo. Masasabi ko nawa araw-araw, narito ako, Panginoon, upang gawin ang iyong kalooban. Banal na Espiritu, panibaguhin mo sa akin ang kaloob ng pagtitiyaga at alalayan mo ako sa mga oras ng kahinaan. Naway matagpuan ko sa iyo ang lakas upang magpatuloy kahit na ang landas ay nagiging mahirap. Turuan mo akong makita ang lampas sa agarang nangyayari at magtiwala sa kawalang hanggan ng iyong pag-ibig. Panginoon, naway maging tapat ako sa maliliit na bagay upang balang araw, kapag tinawag mo ako, marinig ko mula sa iyo ang mga salitang aking ninanais. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Ikaw ay naging tapat sa kakaunting bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay nakaantig sa inyong puso, kung ito ay nakapukaw sa inyo ng isang taos-pusong pagnanais na maging tapat sa maliliit na bagay at manatiling matatag sa pag-ibig ng Diyos, mapagpakumbaba at tapat kong hinihiling sa inyo, pindutin ang buton na like ngayon. Ang simpleng kilos na ito na tila napakaliit ay talagang isang gawa ng ebanghelisasyon. Kapag nagustuhan mo ang video na ito, nauunawaan ng YouTube na ang panalangin ito ay mahalaga at ginagawa itong maabutan. Maraming puso na ngayon ay kailangang marinig ang tinig ng Panginoon. Gatig sa masama, dahil sinagitan ng instrumento ng Diyos upang ang kanyang salita ay makarating sa mga dulo ng mundo. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga grupo ng panalangin, at sa iyong mga social network. Marahil ang isang simpleng pagbabahagi mo ay magiging channel na gagamitin ng Panginoon upang maantig ang buhay ng isang taong sa mismong sandaling ito ay tahimik na humihingi ng tulong. Naway ikaw ngayon ang mensahero ng pag-asa na nagdadala ng kapayapaan ni Kristo sa mga pusong nagdadalamhati. At kung merong isang bagay sa iyong buhay na kailangang ilagay sa harap ng Diyos, isang kahilingan, isang sakit, isang pakiusap, isulat ito sa mga komento dahil araw-araw ay nananalangin kami para sa bawat intensyon na natitira dito. Ang espasyong ito ay isang espiritual na altar kung saan ang mga luha ay mga binhi ng pananampalataya at kung saan tinatanggap ng Diyos
ang bawat daing ng may pagmamahal at awa. Mag-iwan din ng isang parirala ng pananampalataya sa mga komento bilang isang pampublikong patotoo ng tiwala sa Diyos. Maaari kang sumulat kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. Mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification bell. Dito makikita mo ang isang pang-araw-araw na espiritual na kanlungan, isang permanenteng tolda ng panalangin, kung saan sama-sama nating hinahangad ang ginhawa ng salita at ang paghihikayat ng banal na espiritu. Ang bawat bagong panalangin ay isang paanyaya para sa iyo na sumali sa isang malaking pamilya ng pananampalataya na nakakalat sa maraming lugar, ngunit nagkakaisa sa iisang layunin, ang manatiling matatag sa Diyos. Tandaan, mga minamahal, hindi kailanman nalilimutan ng Panginoon ang mga pusong tapat. Kahit na hindi nakikita ng mundo, nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap, ang iyong pagmamahal, at ang iyong tahimik na debosyon. At sa takdang panahon, gagantimpalaan niya ang lahat ng katapatan ng masaganang pagpapala, sapagkat ang tapat sa kaunti ay ilalagay sa pamamahala ng marami. Manatiling matatag, may kumpiyansa, at alamin na ang Diyos ng katapatan ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Siya ay kumikilos ng palihim, umaalalay sa pagkapagod, at binabago ang maliliit na binhi ng pananampalataya tungo sa walang hanggang ani. Tayo ay tinipon na, tayo ay titipunin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.